I'm sure, I'm very sure na hindi dinisclose sa inyo ng mga team leaders ninyo kung ano yung magiging topic natin for tonight. But this one is very special because this is something that is made out of experience, made out of um, adaptability, no? So ito yung sa tingin natin na um, malaki ang magiging pakinabang at maraming matututunan ang isang neopreneur o actually in generally isang negosyante, no? So not just being a neopreneur, but tonight we will teach you and we will share to you something about being a business person, no? So who is excited? Mamaya ako na i-reveal yung topic. Bumati muna tayo. Kamusta kayo, guys? I'm seeing a lot of new names, no? So sino po ba sila at taga saan, no? So, a little teaser, I'm sure yung mga naka-add sa akin dito at yung mga naka-add kay Press, nakita ninyo yung post namin regarding with TNC, no? TNC is actually the biggest computer internet shop chain here in the Philippines, no? So sila yung pinakamalaki, sila yung pinakamadami ever since bata pa kami. Meron ng TNC, and TNC is actually also participating in esports. Meron din silang team, no? Merong ML team, may Dota team, ganyan. Ganyan ka-active ang TNC, no? It's a very big company. It's also a company that brought honor into our country by getting awards in the international competitions, ganyan ganyan. So, I'm very sure lalo na yung mga nakatira sa Metro Manila, you guys are or in the prime cities, I'm sure you guys are familiar with TNC, no? So hintayin nyo lang, ever since naman kaibigan natin yan sila, no? Because TNC is one of our clients in our software, no? Part of their softwares, tayo ang gumagawa, company natin ang gumagawa ng software nila, no? So hintayin nyo lang, hindi ko ma-disclose talaga what would it be, no? But I'm really excited. This is something that neopreneurs can add into their product portfolio. And I'm very sure malaki at maganda ang kikitain ng ating mga neopreneur dito, no? So ayan, no? So anyway, guys, taga saan po bang ating mga viewers for tonight? No, taga saan po ba kayo? Daming daming bagong names. Sir Erwin Alang-alang Leyte, no? Dixie from Davao. Good evening po. Good evening po. Cassandra Grace Katuday from North Caloocan. Good evening. Penelo Veronimo from Valenzuela. Good evening po, sir. Sunny R. Bartolay from Bulacan. Uy, kakagaling lang namin sa Bulacan last week. Doon kami sa Ginto Cafe. We met the team Bulacan, no? Nandun po ba kayo noon during that time? Actually, it's a really good talk with them. And we had a lot of plans. We had a lot of ongoing projects with them, no? Nakakatuwa nga yung mga neopreneur sa Bulacan kasi very very active, very loud, very positive silang mga tao. Masarap masarap kakwentuhan kaya napatagal kami ni Pres doon eh. Parang mga 11 na yata kami nakauwi, no? So ayun, John from Binyan, Laguna. Sana makapunta rin kami sa place ninyo one of these days, no? Arlene from Davao Antipolo. Uy, good evening po. Noel from MacArthur Leyte. Sir Noel. Sir Noel, kamusta? Ano balita? Reyna from Taguig. Good evening. Maayo gabi po. Rico Francisco from Las Piñas. Erwin Alang-alang Leyte. Yan. Good evening, sir. Nines Evita from Quezon Province. Good evening. Neomar from Davao City. Okay. Daming bagong pangalan, no? Tohami Taher from Kidapawan City. Good evening, Sir Tohami. Roy Arca, Tacloban. Sir Roy, kamusta? Ano balita dyan sa Tacloban? Malapit na kami bumalik dyan, ha?
Una yata sila seller and then kami kita-kits tayo. No? So Oscar from Amadeo, Cavite. Ito sir, okay, waiting. Sir, wag go nyo lang ng i-go, wag nyo kami antayin kasi kayo alone, kayang-kaya niyan. No? So kung pwede ko lang ano kung pwede ko lang gumawa ng clone ng sarili ko, sir. Yon. Anuel Kobangbang from New York, Irish from Tacloban. Ayos sir, hato pa rin. Okay. Sounds like everybody's ready. I hope you guys are ready, no? So, ano to? Itong training na to, pasensya niyo na yung PowerPoint. Ako lang kasi yung gumawa ng PowerPoint, but we'll make a better PowerPoint, no? Um, ito siya. So, share ko na. Sec. Okay. I-ano ko lang. Yan, ayusin ko lang, guys. Let's share. Okay. We're on. Ayan, nakikita niyo po ba? So, our training for tonight will be about personality development. Yan. Personality development, guys. Sir, bakit personality development? Alam niyo po kasi guys, naniniwala tayo, kahit gaano kagandang business yung ibigay sa'yo, kahit gaano kalupit na business yung ibigay sa'yo, pero kapag mahina ang personality mo or mahina ang character development mo, walang mangyayari dyan sa business na yan. Do you guys agree? Naniniwala po ba kayo dyan? Di ba? Like, kahit ginto yung business na ibigay sa'yo, kahit ibigay sa'yo yung Facebook, kahit ibigay sa'yo si Google, kahit ibigay sa'yo si YouTube, without the right character, without the right personality, you won't be able to operate, you won't be able to prosper with that business. Imaginein mo, no? Sa'yo si Facebook, sa'yo yung Facebook, di ba billion-billion na na company yan? Imaginein mo sa'yo yung Grab, sa'yo yung Food Panda, di ba? Kahit gaano kagandang business yung ibigay sa'yo, with the wrong personality, hindi yan magpo-flourish. So, what we're gonna focus on tonight, no? What we're gonna talk about tonight is about building the right person, the right character that can handle the good businesses and make it big. Ayan. No? So are you guys ready? No? Wait lang. Chat muna natin si Derek saglit. Ayan. So I hope you guys are ready. Simulan ko na, no? So number one na kailangan mong i-develop for you to have the right personality or the right character in doing business, no, is the right ayan, you have to develop your mindset, no? So, nagsisimula ang personal development, hindi po yan sa labas, kung hindi po yan sa loob. Nagsisimula ang rich personality, ang rich mindset, ang rich mindset sa loob dito. 'Di ba sinasabi nga nila, ang business asset daw ng isang negosyante is hindi yung pera, hindi yung kapital, hindi yung resources niya, hindi rin yung connection niya. Ang pinakamalaking asset ng isang negosyante is yung kanyang mind. No? So, in order for you to utilize it properly, kailangan merong kang magandang mindset, no? Para magawa mo ng tama yung negosyo, no? So, paano po ba tayo, sir, makakapag-develop ng ating mindset for business? Kasi I'm very sure, no, not all here in this meeting, hindi lahat may experience in doing business.
'Di ba? Hindi lahat expert pagdating sa business. So, eto ituturo natin 'yan kung paano natin siya gagawin, kung paano ka magkakaroon niyan, no? So, let's start. Number one, mindset, no? Una dyan sa lahat, of course, you need to have a learning mindset, no? Pag pumasok ka sa isang negosyo, pag pumasok ka sa Up Your Servicio, hindi pwedeng pagpasok mo dito, lahat alam mo na. Okay? Hindi pwedeng lahat ah hindi na kailangan ituro sa'yo, gagawin mo na lang. Hindi pwedeng gano'n kasi wala namang pinanganak sa mundong 'to na pagpanganak niya lahat alam niya na tungkol sa mundong 'to, wala namang gano'n. Even now, even the older people, sinasabi nila they're still learning because life is a continuous learning process, 'no? So, it's very important that when you did the business, when you started the business, you gotta have that learning mindset. Kailangan willing kang matuto. 'No? Kapag willing kang matuto kung paano magawa yung business ng tama, makakapag-develop ka ng mga tamang habits, 'no? In doing the business, when operating the business. Ang problema ng iba ano siya, ah, okay. Problema ng iba, okay ano ako, expert ako, I'm a very good salesman. Magaling akong magbenta ng kondo, nakakabenta ako ng kondo araw-araw. O ganun ako kagaling. Nakakabenta ako ng kotse. Kada pikit ng mata mo, sir, 'di ba? May mga ganyan, no? So, expert sila sa field nila. Expert sila kung saan sila nanggaling. But they are not expert in our kind of business in Up Your Servicio. 'Di ba? Of course, there are principles in your past ventures, in your past career na probably madadala mo dito, na probably magagamit mo 'yan, no? But it's not necessarily that does not necessarily mean na lahat ng alam mo do'n i-a-apply mo dito magiging successful ka na. Hindi siya gano'n, no? You still gotta have that learning mindset, that open mindset, no? Na matutunan mo yung mga bagay na kailangan mong matutunan so that you can do the business properly. 'Di ba? Yung iba, ang kadalasang problema ng isang neopreneur, let me share it to you guys, no? Ang kadalasang problema ng neopreneur, actually hindi yung pagkakausap ng tao, hindi yung pagpo-posting, hindi yung pag-e-explain ng yung pag-elevated speech, pag-e-explain ng business, hindi yon. Pagpapakita ng app, hindi niya problema yon. Okay? Ang kadalasang problema ng isang neopreneur, technical problems. Paano ba talaga magpasok ng service provider? Kahit meron tayong maraming way, kahit sa dalawang training tinuturo yung buong setup na yan. Kahit kinikwento na buksan mo yung service provider app mo, pindutin mo yung sign up, pa-sign up mo sa kanya, kahit sinasabi na simpleng ganun, yun pa rin ang problema nila. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tao na nagtatanong, paano ba magpa-sign up ng service provider? Tapos hindi willing matuto, hindi rin natututunan. Ganun yun. Kasi ang daling magsabi, turuan mo ako kung paano mag-sign up ng service provider. Okay? Pag tinuruan mo, hindi niya pa rin nagigets kasi simply put, hindi siya willing matuto kasi para sa kanya, ang technical things komplikado. Hindi niya ini-embrace yung technical dahil iniisip niya komplikado, hindi ako nagte-technical, matanda na ako eh. Hindi ako nagte-technical, hindi ko expertise 'yan. Hindi namin pinag-aaralan sa school 'yan. Merong subconscious na bumubulong sa kanya, kahit anong technical ang turo mo, hindi niya makukuha yan. Basically, kasi hindi siya willing. Di ba? So, para makuha mo ang isang bagay na tinuturo sa'yo, una sa lahat, dapat maging willing ka. Dapat magkaroon ka ng tinatawag na learning mindset. Okay? Nakukuha po ba? Guys, I would open the floor for questions later. Pero mamaya na, no? Magtuturo muna tayo tapos mamaya pwede naman nating balikan pag-usapan natin, no? So, gusto ko himayin muna natin isa-isa para mas ma-digest sa inyo kung ano yung pinupunto ng ating topic for tonight, no? So, number one, you need to have that learning mindset.
'Di ba? Hindi pwedeng pagpasok mo, alam mo na kaagad lahat, 'di ba? You need to learn how to ask your mentors, your business partners. Sometimes nga yung mas bago pero mas masipag mag-aral, mas matututo pa yung mga luma na eh. 'Di ba? Nangyayari 'yan. So, you gotta have that learning mindset, no? So, sir, paano ba kami magkakaroon ng learning mindset? Okay, bigyan ko kayo ng tip, no? You just need to watch, look, and listen, no? So, paano ba yung watch, look, and listen na yan, no? So, number one, you need to watch your mentors. Tingnan mo yung mentor mo. Paano niya ginagawa? Paano siya, paano niya ini-execute yung business? To the simple point, paano siya nag-explain? Paano niya pine-present? Pagka may inaya ka, may invite ka, tapos pinakausap mo kay mentor, paano niya kinakausap? Paano niya sinasabi? 'Di ba? Pwede mo ipaulit 'yun sa kanya after the presentation, "Mentor, ano ulit yung sinabi mo kanina sa part na 'to, sa third way to earn? Mentor, ano ulit kaya yung sinabi mo kanina, yung sa company profile, yung developing, integrating, and marketing? Mentor, ano yung sinabi mo kanina, yung sa market readiness? Paano mo nasabing ready na yung market for up your serbisyo?" 'Di ba? You can watch your mentor. And actually kahit hindi mo naman kagrupo eh, kung makita mo ginagawa yung business, there is something for you to learn from them. Sometimes alam mo na 95% of the idea of the things in the business. Pero pag narinig mo yung sa iba kung paano na dinideliver, may 5% ka pang matututunan. 'Di ba? Number one, you should watch your mentors. Number two, you should look at successful people. Oh, hindi lang ito guys sa business natin. Although we have people in our business na successful na we are learning from them, no? You should also learn how to look at successful people na nasa business, hindi lang sa app your serbisyo. Because there is something that they're teaching na pwede nating matutunan, pwede nating ma-apply. Di ba? Ah, ano nga ang naalala ko kapag merong isang tao na lumalapit sa akin, nagpapa-mentor, how do I become successful, no? Ang lagi kong sinasabi is number one, una po sa lahat, dapat may ano ka, meron kang parang sort of, parang kang may idol. Parang meron kang nakikita na expert na neopreneur na ginagawa niya yung business, na gustong-gusto mo kung paano niya ginagawa yung business. Gustong-gusto mo kung paano siya nag-explain. And then gagayahin mo siya. Kasi nagsisimula yan dun eh. Nagsisimula yan sa pangongopya. Nagsisimula yan sa panggagaya. And then until such time makapag-develop ka na ng sarili mong style. Pero guys, ganun yun. Kapag wala ka pang idea kung paano gagawin, wala ka pang idea how do you really execute, magsisimula talaga yan doon sa manggagaya ka muna. No? Until such time na makagain ka na ng enough experience and then make your own style. Yan. You need to look at successful people kasi these successful people, no, sometimes meron silang experience na of course hindi sa Apple Servisyo, business in general, but then you can learn from that, you can relate from that. 'Di ba? Ako bigyan ko kayo ng sample Ah, ang isa sa tinitignan ko na successful people, ang mga idol ko pagdating sa larangan ng negosyo, number one yung may-ari ng Mang Inasal, si Injap Sia, si Edgar Injap Sia. Yan, isa sa mga idol ko yan. Number two, si Steve C ng Great Deals. Yan, siya yung nagpasikat ng Shopee dito sa Pilipinas, no? 95% ng binibili mo sa Shopee, siya yung nagli-list niyan. So, yan, yung dalawang yan, mga idol ko sa business yan. Si Steve C, sinasabi niya na nag-networking siya dati, top earner siya ni Chinkitan dati, di ba? So, may experience, may napagdaanan, daming pwedeng matutunan, di ba? So, meanwhile, si Steve C naman, pure Chinoy business, but then there are principles that I can learn for also managing the business, di ba? Another one, Francis Kong, yan, one of the best trainers out there, no, highly paid trainers. Grabe, last time nung umattend kami ng training niya, we paid for a ticket of 10,000 per head. 'Di ba? Ganun siya kamahal. But then yung mga ituturo niya napakaganda, makaka-relate ka talaga. So, also learn how to look at and learn
and have a learning mindset and look at successful people. Next, listen, 'di ba? Listen to knowledge. Ayan. Dapat higit sa lahat marunong tayong makinig, 'di ba? Kadalasan when our mentors is telling us something, no? Tinuturo sa atin yung bagay or pini-point out sa atin yung bagay na weakness natin, sometimes the truth hurts. 'Di ba? Agree po ba kayo diyan, 'di ba? The truth hurts. Sasabihin sa'yo ng mentor mo na, ah, "Ma'am, ito po kasi yung problema, ito yung nangyayari, ito yung dapat nating gawin." And sometimes, minsan merong mga mentors na mas bata, may mentors naman na mas matatanda, 'di ba? You can say na, natatamaan yung ano, natatamaan yung ego mo, ganyan, 'di ba? So you need to listen in this kind of input, in this kind of knowledge. Because pag meron kang empty cup, 'di ba? Yung cup, yung baso, kapag puno na yung tubig niyan at nilalagyan pa ng tubig yan, tumatapon lang. Kailangan itapon mo yung laman para malagyan ulit siya ng bago. You need to have an empty cup. You need to unlearn some of the things that you know outside so that you can learn brand new things here in our business, no? Alam niyo po ba sa science ano yan eh, kapag may bago kang natututunan, there are there are neural pathways in your mind, 'di ba? Neural ibig sabihin bago. May mga bagong nangyayari sa utak mo na nagpo-program siya and then natututunan mo. Pag natutunan mo, you need to make it a habit, no? So, you need to listen to knowledge. Ayan. So, watch, look, and listen. Watch your mentors, no? Tignan mo kung paano nila execute. Marami kang matututunan dyan. Lalo na kung meron kang mentor na idol mo, gagayahin mo siya. Gayang-gaya mo kung paano siya mag-present. Yan. Isa yan. Look at successful people. Take a look at it. Bakit sila naging successful? Ano yung mga bagay na matututunan natin from them? And then listen, of course, to knowledge. Alam nyo, listening goes all way around, no? From your mentors, from your partners, from your batchmates. Sometimes yung bago mong business partner, may matututunan ka rin dyan sa kanila, sa mga inputs nila, sa mga suggestions nila, no? So, next, ayan, develop a positive mindset. Ayan. Importante na meron kang positive mindset kapag ginagawa mo yung business or if you are a business person. Kasi yung positive mindset na yan, yan yung magkikip sa'yo in doing the business kahit mahirap. Okay? Kahit puno ka ng challenges. Kahit sa bahay nyo, pag uwi mo, tinatrash talk ka na ng partner mo, bakit ngayon ka lang? If you have a positive mindset, hindi ka basta-basta matitibag, di ba? But sir, how do we actually develop this positive mindset, no? Well, una sa lahat, stay away from negative people, no? Kung merong mga negative people, stay away from them or budgetin mo man yung pagsama mo sa kanila. You might have friends na baka hindi magustuhan yung business natin kasi may mga nagsasabi, ay, ano yan, scam yan, pyramiding yan, ganyan. They don't have the open-mindedness to learn about the business. Okay lang yon, di ba? Di mo kailangan sunugin yung pagkakaibigan nyo, hindi nyo kailangan magsulian ng kandila, 'di ba? Ang kailangan lang kung if you want to keep them as friends, of course, you need to budget yourself kasi kapag naman lahat ng oras mo binibigay mo sa kanila ganun na nga sila mag-isip, 'di ba? Di hamak madadamay ka sa kanila. Kung ikaw lagi kang nakikipag-usap sa mga tao negative, puro hanas sa buhay, puro pasakit, malamang ganun din ang mangyayari sa'yo, no? So, ang technique sa mga 'to kailangan mong budgetin, eh. Sir, paano 'yan kung ang asawa ko siya yung negative, hindi ko naman puwedeng budgetin na, "Mahal, 'wag muna tayo magsama ng MWF, TTHS lang." Hindi naman puwede 'yun, 'di ba? So, kaya nga, ang ini-encourage natin, ang sina-suggest natin is that ipakita mo yung business sa asawa mo. Okay? Ipa-explain mo sa kanya, invite mo siya, pa-explain mo sa mentor mo kung ano yung business. Hindi mo siya kailangang mapasali. 'Di ba? Hindi mo siya kailangan mag-sign up ka sa Neopreneur. Bonus na lang 'yun although may gano'n na nangyayari. 'Di ba? Pero hindi mo siya kailangang mapasali. Ang kailangan lang
ipakita mo sa kanya yung business. Bakit? Kasi pag nakita niya, nagustuhan niya yung business, hindi man siya sumali, masusuportahan ka na niya. Hindi na siya magiging negative. 'Di ba? Kasi alam niya kung ano yung inilalaban mo, alam niya kung ano yung vision, susuportahan ka niyan. Kahit pag-uwi mo, magugulat ka may nakahain na, 'di ba? Budgetin lang ang pag-aasawa. Hindi budgetin ang pag-aasawa. 'Di ba? Ang sinasabi ko, budgetin yung pagsama sa negative people. Tapos yung mga malalapit sa 'di ba? Huwag mo budgetin kasi syempre pamilya mo 'yan. Ang gawin mo, ipakita mo sa kanila yung business, pakita mo sa kanila si AYS, paatenin mo ng tech forum para maintindihan nila kung bakit ka naglalaan ng extra time, 'di ba? Mali yan. Budgetin ng pag-aasawa. Ito talaga si Sir. Oh. Next. Oh, read books. Yan. Very important din on learning and developing a positive mindset. Actually, correlated to sa looking at successful people eh. Kasi reading books, 'di ba? Alam nyo guys, sometimes yung tinuturo ng mga tao na nasa reel sa Facebook, 'di ba? Mga tinuturo ng ibang tao. Ano 'yan eh? Galing na 'yan sa successful people. Second hand, third hand story na 'yan. There is a way for you to learn first hand story. First hand lessons. Nasaan 'yan? Nasa bookstore. Kasi yung mga successful people na 'yan, nag-author 'yan, gumawa 'yan ng libro. Babasahin mo na lang o imaginein mo kung paano niya tinuro, kung paano niya inexplain, mas maganda pa pwede mong mabasa direkta first hand. Magbabasa ka lang sa libro. Alam nyo guys, I'm not really of a book person, no? Hindi ako mahilig magbasa. Si Press yan, mahilig magbasa yan. Actually, maraming libro yan si Press. And si Press, ang ugali niyan, kapag may nababasa siya, ikikwento niya yan sa amin. Kuyari, habang nagda-drive, habang kumakain, ganyan. No? So, ako, na-impluwensya na rin ako magbasa ng libro. Ayan, so, ano ba yung mga libro na pwede nating isuggest dyan na ano, na basahin? Oh, mag-suggest tayo. Rich Dad Poor Dad, ayan, yung Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Ano yan? One of the actually dapat magpasalamat tayo kay Robert Kiyosaki kasi binuksan niya yung utak ng mga tao when it comes to business eh, di ba? So kung hindi mo pa nababasa, basahin mo yan. Very good book, no? Atomic Habits, yan, maganda rin yan. Actually hindi ko pa nabasa ng buo yan eh. Kasi nung nahiram ko yung libro na yan, may humiram agad na iba, no? So, dapat talaga bibili ka ng sarili mong libro eh. Pag bumili ka ng sarili mong libro kasi, matik, babasahin mo talaga kasi ginastusan mo eh. Ako, I don't suggest hiram kasi ang hiram, ay okay na hiram, wala naman akong ginastos. Lalagay ko lang dyan. Hindi mo bibigyan ng kota yung sarili mo. Unlike kapag ginastusan mo, mas madadigest mo yan. Mas makukuha mo siya. No? So, Think and Grow Rich, yan, okay din yan by John Maxwell. Zig Ziglar. Sorry. John Maxwell ba 'yon? John Maxwell pala yung ano, yung mga invaluable, indisputable, yan. So, yung Ma'am Cassandra Grace, yung The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ano yan? Yan yung sa Babylon, 'di ba? Yung Babylonian businessman. Yan yung kakatapos ng basahin ni Press. Napakaganda niyang ano, napakaganda ng libro na yan. No, so hindi, sorry, The Richest Man in Babylon pala yun. Yun, maganda rin yun. Yun yung kinikwento ni Press, The Richest Man in Babylon. So, tungkol siya sa businessman sa Babylon, no? So, ayan, make it a habit, no, in reading books, no? So, maganda rin 'yan. While ako naman ang naging habit ko because you know me, guys, nakikwento ko naman and it's not a secret, 'di ba? I like playing computer games. So when I play computer games, ang ginagawa ko, audiobook tayo. Yan, audiobook tayo, guys. Para rewind na lang tayo. So, I find myself na mas natututo ako sa ganun rather than reading kasi pag nagbabasa ako, 3 page pa lang inaantok na ako eh. Pero ang maganda, pag inantok ka dun sa 3 page na yon,
yung nabasa mo nung 3 page na yun, itinulog mo, kuha mo lahat yun. Kuha mo ng buong buo yun. Yun yung nararanasan ko dyan, no? So, anyway, ayan. So, guys, try to read some books. Yung mga hindi pa nakakapagbasa ng libro, no? Try nyo po yan, no? It's a really good way to develop a healthy and positive mindset, no? Next, stay busy. No? Actually, guys, ang taong walang ginagawa, ang daling maging negative. Totoo lang. Ang taong naka-stay put lang sa bahay, nag-aantay lang ng sustento or nag-aantay lang ng bigay para makakain, ang daling maging negative. It's you have a lot of time to look at other people's flaw. You have a lot of time to rant about a lot of useless things kapag hindi ka busy. You need to stay busy. Paano ka magiging busy? O, kunin mo yung prospect list mo. 'Di ba? Mga umattend ng training dito, umattend ng training to dito. Kunin niyo yung prospect list niyo, stay busy. Talk to your mentor. Mentor, what's our next move? What's our next step? Stay busy with your mentor, 'di ba? Yang mga mentors niyo sobrang busy niyan palagi. Minsan nga pag tumatawag ako diyan, di nasasagot, lagi na lang may kausap because they are very busy. You also have to stay busy. Pag naging busy ka, you'll have less time with negative people. You will sleep sound, you will sleep well. Ang sarap matulog kapag buong araw nagtrabaho ka, 'di ba? At maraming nangyari, marami kang nagawa, you get results. Ang sarap ng tulog mo. Sarap din ng gising mo sa umaga, no? So, ayan, busy nga lagi. Yan ang tama, sir, no? Stay busy. Nakaka-develop po 'yan ng ano, ng healthy and positive mindset, no? So, okay, before we move on to the next one, oh, 'yan, tanong-tanong kayo guys, pwede kayong magtanong. Busy lagi si Krishna. Oh, sir, yang ano, si Krishna, ano 'yan, napakasipag kasi niyan. Partida hindi pa nagda-drive 'yan. Kung pag nag-drive na 'yan, mas lalong ano, laging super busy, no? Yung mga mentors, ano kasi 'yan eh. Nasa turo natin 'yan, no, na dapat laging busy. Iwasan ng dopamine. Ang dopamine, napakalalim na topic niyan. Gusto ko mang i-topic, hahaba tayo diyan. Pero 'yan yung ano eh, sa likes, pag nag-i-scroll ka sa Facebook, ganyan. Yan yung makakain oras na walang nangyari but you feel good in doing so. No? So, di ko na makausap minsan. Magreklamo ka, sir. Sabihin mo, bakit hindi mo na ako pinapansin? Yan. Libre naman magreklamo. Kayo naman. Minsan, ano, konting lambing lang to your mentors. Yan. Ah, ako rin, sir, wag kang mag-alala, nagrereklamo din ako. Bakit hindi niya sinasagot? Ganyan. Eh, kuya, may kausap kasi ako eh. O sige. Oh, 'di ba? Gano'n talaga. Gano'n talaga. Mas mabuti na 'yon kaysa yung hindi busy tas 'di ka kinakausap. Joke lang. So anyway, let's move on, guys. Let's move on to the next one, no? Next topic, how do you build your personality? Yeah, number one, mindset. Second, building your skill, no? It's called being an expert. Guys, everybody loves an expert, no? Lahat ng expert, yan ang tinatangkilik, yan ang kinakausap ng tao. Actually, if you have a rich personality, you are an expert in something, no? So, pag-usapan natin. Ayan, how to be an expert, sir, no? Being an expert, that means para maging expert ka, you need to gain experience. Ayan. Paano ba kami makaka-gain ng experience, no? Well, una, explain ko muna sa inyo, guys, ha. There are two ways in gaining experience, no? Number one is the actual na ikaw talaga nakaka-experience, no? Number two is other people stories, no? So yung lahat ng pagkakamali sa mundo, hindi mo naman pwedeng solohin. 'Di ba? So, 10 tao may kanya-kanyang pagkakamali, pag kwinento sa'yo, matututo ka sa mga pagkakamali nila. Plus mo pa yung mga pagkakamali mo. So, getting lessons from that, no, learning from that, what happens is you gain more experience. No, importante rin yung actual na ikaw mismo naka-experience. So, sir, paano ba kami makakakuha ng experience para maging expert naman kami? Okay?
Yan, number one, trainings. Yan, congratulations guys for attending trainings because this kind of trainings, you are a step ahead in being an expert, no? You're one step closer to being an expert, no? Attending trainings and learning things from this kind of training makes you better, helps you decide better, di ba? Gives you knowledge to overcome obstacles. Ito yung mga bagay na kapag nangyari sa'yo pero dahil nag-undergo ka sa training, oo, naalala ko yan, tinuro yan ni Sir Lian. Oo, naalala ko yung training yan sa amin ni Sir Aris. Oo, naalala ko to, tinuro to sa amin ni Sir Seller. Di ba? You can decide and you can fare properly in your, in your experience, no? So, trainings, guys. Attend more trainings. Ito sabi ni Jojo Wain, evaluated experience to others is the best teacher. Repetition is the mother of all learning. Yes, actually galing sa libro yung mga yan. Naniniwala akong mailig ka magbasa ng libro. Jojo Wain, kung sino ka man, no? So, third, participate in presentations. Alam niyo yung alam niyo yung kapag nakikipag-meet kayo, nag-i-invite kayo, 'di ba? Or kakilala nyo man o hindi yung i-invite ninyo, isa-set nyo ng meeting yan kay mentor, no? Huwag nyong, payo ko sa'yo, para makagain kayo na experience, hindi nyo kailangan na tumahimik lang sa gilid, tapos hayaan nyo lang sila mag-usap, tapos ayun na, saka na kapag magbabayad na. Hindi ganun. Try to share, try to pinch in, try to chip in kung ano yung pananaw mo, kung ano yung experience mo. It is welcome, di ba? Sometimes, magkikwento ka lang ng about your experience, malaking bagay na eh. Hindi mo kailangan i-explain ng buo. You just need to participate. Okay? By participating, by having the interaction with your invite, already gains you experience. O lalo na sa mga mahihiyain dyan. 'Di ba? Yung mga mahihiyain dyan, lagi nating tinuturo sa lahat ng aspeto ng training natin, ang pagiging mahihiyain ay walang napapala sa buhay. Isa yan sa mga tatanggalin mo. Pag negosyante ka, automatic, hindi pwedeng mahihiyain ka. Negosyante ka eh. 'Di ba? So, kapag ikaw nahihiya, wala kang pupuntahan. So, what are the steps, no? Ano yung ways para mabawasan yung hiya mo or para unti-unti matanggal yung hiya mo? Alam nyo guys, removing such thing. For example, you are 25 years old. Tapos saka ka pumasok sa ganitong business, saka ka natututo. Yung pagiging mahihain, hindi rin yan basta matatanggal. Okay? Kasi syempre, blueprint na yan eh. Hardwired na yan eh. 25 years ka nang mahihain, hindi yan basta matatanggal. So, paano mo tatanggalin? Okay, I need you guys to get this idea, no? Imaginein mo merong bathtub, merong hot bath. Okay, sa bathtub. O kaya kahit hot spring. Oh, imaginein niyo yan. Ikaw ba kapag may hot spring, magdadive ka na lang ba sa hot spring basta? Di ba hindi naman? What you're gonna do is raramdamin mo muna yung init. I, i your the tips of the foot fingers, titignan niyo mainit ba? Okay naman. Oh. Tapos after no nakalublob na yung daliri ng paa mo, ilulublob mo na yung paa mo. 'Di ba? Ilulublob mo after niyan, ilulublob mo na yung hita mo. Tapos kalahati na ng katawan mo nakalublob na. And then until such time, buong katawan mo, nakalublob na. Tapos nailulublob mo na rin yung ulo mo. You see, it's a process. Okay? Hindi siya basta-basta. Minsan, susubok ka muna. Minsan, titignan mo muna yung temperature. Unti-unti, dahan-dahan, mailulublob mo rin yung sarili mo sa hot spring. Ganon din yung pagtanggal ng hiya. Okay? Hindi yan, isang snap, di ka na mahihain. Hindi siya ganon. Okay? Pag nagkakaroon ng presentations, try to chip in. Try to explain mga bagay na naiintindihan mo. 'Di ba? Malay mo, ikaw pala makakasagot ng tanong ng invite nyo. Oh, malaking bagay yan. We have a concept, no? We have a learning concept. Hindi ko pala nailagay dito. We have a learning concept in our team, no? How does a person learn during the
presentation. Ito, itatype ko na lang dito guys ha. Ah, yan. Tatlong step to eh. Yan. So this is a process. I do it, you watch. So ako si mentor, ikaw si mentee. Ako magpe-present. Okay? Panoorin mo ako. Alright? I do it, you watch. That's the first step, no? So mga ilang presentations, mga 5, 10 presentation, manood ka muna. Kailangan makabisado mo yung mga sinasabi ko. Alright? Second is that we do it together. So for example, hati tayo. Ikaw yung magpe-present mula market analysis, company profile hanggang puhunan. 'Di ba? After puhunan, ako naman or baliktad. Ako dun sa intro, ikaw naman dun sa outro. Yan yung hati tayo, we do it together. No? So yung mga ilang presentations yan, mga 5, 10 presentations din yan, no? Hanggang sa magkaroon ka na ng tamang magkasundo na kayo, magkaroon na kayo ng magandang chemistry ng mentor mo, no? Diyan yan few steps nangyayari yan. And then last is you do it, I watch. 'Di ba? Sige, mag-present ka, papanoodin kita. And then after that, kung ano man yung mga pwede mong i-improve, nakalista yan, sasabihin ko yan sa'yo, ipo-point out ko yan sa'yo, so that next time you can improve them. Di ba? So, yan yung mga participation na pwede mong gawin unti-unti para mawala yung hiya mo. Para mawala yung fear mo in talking to people, in explaining. Di ba? So, ayan. Next, experience end-to-end successful sign-up process. Yan. Importante ma-experience mo yung end-to-end process natin. From inviting to presentation, to sign up, magbabayad yung tao, to encoding. Pag encode, makikita mo, magre-reflect sa account mo, may kinita ka na. Yan. Kailangan ma-experience mo yan. Di ba? Sino dito, guys? Sino dito sa chat ngayon, sa audience natin ngayon na experience na yung end-to-end na yan? Yung invite, and then present, pag-present, magbabayad, i-encode, pag-encode, makikita mo yung account mo may laman. Sino dito nakaranas na niyan, guys? Yan, come on, come on. Yan, ako po, si Malupiton. Bakit nandito si Malupiton? Boss! Boss! Bakit andito ka, boss? Nagte-training kami. Oh, and Sir Ferdy, naranasan na. How about you others? Di pa naranasan, no? So, yan, kailangan maranasan mo yan, no? That is one of the things that you should experience. Yung ento, ayan, si Ansari, naranasan niya na, di ba? Pag nakita mo kasi, okay, pag nakita mo sa mga mata mo, kung paano nangyayari ang end-to-end process na yan, makakakuha ka na ng idea kung paano siya gumagana. Ayan, Sir Erwin Pamlete, hindi pa. Ayan, sir, dapat ma-experience mo yan. Mag-invite ka, makausap ng mentor mo, nagbayad, nag-join, na-encode, nagpumalo sa account mo, tapos after that, nag-training, yan. Dapat ma-experience mo yan. Yan ang process flow natin, yung end-to-end natin, no? So, you guys need to experience that. Pakisulat naman yan, assignment nyo yan sa akin, guys. Dahil next training, tatanungin ko kayo kung sino na dito naka-experience niya mga yan, no? So, next, yan, share, teach, and guide. Yan. Alam nyo guys, do you want to become a mentor? If you want to be a mentor, you must first mentor yourself, no? So, kahit hindi pa malaki yung team mo, kahit hindi ka pa kumikita ng malaki, pero may konti ka ng resulta, may tama kang ginagawa, feel free to share. Di ba? Huwag nyo pong ipagkait yung kung ano yung tamang ginagawa nyo sa ibang tao kasi tatama rin po sa inyo yan, babalik rin sa inyo yan. No, feel free to share. Huwag kayong maging madamot sa knowledge. Kasi in sharing and teaching, ito naalala ko kami ni Pres nung bata pa kami. Dahil isa kami sa kami yung pinakamagaling sa kumpanya. Hindi kami madamot, tinuturuan namin lahat ng tao na magtatanong. Okay? Kahit di namin kagrupo, tinuturuan namin 'yan. Ang reason being namin is that una,
naisi-share namin of course kung ano yung tama na ginagawa namin, yung blessing, yung success na isi-share namin. Pangalawa, natututo pa kami. Guys, ang teacher hindi lang siya ang nagtuturo. Natututo rin yan in the process. Okay, nakaka-gain din yan ng experience, ng exposure. In a way, nagbe-benefit din si teacher. Di ba? Like me, I'm training you guys right now and I think you guys are learning, no? Kung may matutunan man kayo, I'm very glad. Pero guys, this is also good for me kasi mas nate-training pa ako mag-train ng mabuti. Mas gumagaling ako. Ganon din yan sa inyo. No? So don't be stingy, huwag niyo ipagdamot. Di ba? Huwag kayo maging kuripot sa knowledge, ituro niyo yan. And then of course, you also need to guide. 'Di ba? Kung kunyari may business partner ka, o ang business partner mo iisa pa lang kasi sa tagal mo na isa lang nagtiwala sa iyo. O, kung alam mong may mali na siyang ginagawa, i-guide mo na. 'Di ba? Wag mo nang wag mong hayaan, wag mo nang antayin na ibang mentor pa magsabi. Kung sa tingin mo mali, feel free to tell them, ma'am, tingin ko po mas maganda kung ganito yung gawin natin. Wag po sana yung ganito kasi ganito po yung mangyayari. Feel free to guide. Alam nyo guys, when I was starting, no, as a distributor in networking, nung mga bata kami, diyan ako masipag. Turo lang ako ng turo. Guide lang ako ng guide kung kaya ko. Kaya ang bilis dumami ng ng business partners ko. Actually, nauna din ako maging trainer sa amin ni Pres. Si Pres kasi magaling na presentor. Ako naman, sakto lang ako mag-present. Pero una akong natutong mag-training. Una akong sumampa sa stage sa training. So, ano kami, siya ang presentor, ako trainer. Ganun yung nangyayari. So, in that manner, natututo ako, nagkaka-experience ako, nagiging expert ako, di ba? Hanggang sa magugulat ka, madaling lumaki yung team mo. It's because may mga ka-team ako na naturuan nung tinuruan ko na hindi namin ka-team. Ganun yan. No? So, in order for you to become an expert, and being an expert is being personality rich, no? Character developed rich, no? You need to share, teach, and guide, no? Don't be afraid to teach as long as tama naman yung tinuturo mo, tama naman yung sinishare mo, why not? 'Di ba? Don't be afraid. So next, stories. Ayan. Alam nyo ang expert, ano yan eh, magaling magkwento yan eh. Okay? Ah, based on experience in high school, I can attest to that, sir. Hindi ako nagpapakopya sa mga classmate ko during exam, pero willing ako magturo. Yan, tama yan. 'Di ba? Lalo na lumalalim ang alam ko kasi I have to make a way for them to learn what I teach. Tama. Kasi ano yan, sir eh. Sir, AYS Tagaytay, 'di ba? Naiintindihan mo yung concept. Okay? Pero kapag tinuro mo sa kanila, hindi nila maintindihan yung base sa pagkakaintindi mo. Ang nangyayari ngayon, ikaw bilang nagtuturo, nag-a-adapt ka ngayon. 'Di ba? Nag-iisip ka ng paraan paano mo maita-translate sa kanila para matutunan nila. Naghahanap ka ng ibang explanation, naghahanap ka ng comparison, ng analogy, 'di ba? Ngayon, nakuha na nila, natutunan nila. O di ikaw naman ngayon natuto kang mag-explain in other means, natuto kang gumawa ng paraan mas malalim, mas malawak, 'di ba? So, 'yan. Tama 'yan, no? So, guys, let's get back in stories, no? Guys, ang expert magaling 'yan magkwento. Okay, bakit? Kasi ganito 'yan. Nobody likes hard seller. Okay? Kahit sinong tao na nag-hard sell, hindi yan it's awkward, and of course ang hirap paniwalaan kapag hard seller pag pinipilit kang bumili. However, the trick is soft selling. What is soft selling? Telling stories. Okay? Kapag wala ka ng hiya, no? Kapag kabisado mo na yung presentation, madali mo nang maikukumpara, magkakaroon ka ng storya. No? Storya, sir, paano ba ako matututo magkwento? Simple. Una sa lahat, alamin mo yung storya ng mga mentor mo. Diba? Sinasabi naman nila yan during the presentation, ganyan, and all. Alamin mo kung ano yung mga stories nila. Kasi those stories, no, can resonate with our
experience in life. And then sometimes there are people that you will meet na makaka-relate sa story nila. Okay? Like for example, Sir Aris is a student. Oh, tas may invite ka student. Match ang story ni Sir Aris sa kanya. Tama? Miss Mara is a double degree nurse, a professional. Tas ang kausap mo ngayon professional. You can match that easily by being professional, having a ladder career. Di ba? Now, time goes by, nagkikwento ka ng story ng ibang tao, matututunan mo na rin ikwento yung sarili mong storya. Alright? Hindi siya bigla ang proseso din, it takes practice. 'Di ba? Si ano nga si Ma'am Krishna, alam niyo ba yung storya? Sir Oscar, alam niyo ba yung storya ni Ma'am Krishna? Paano siya nag-start sa business at in the end paano siya sinuportahan ng tatay niya, pumunta pa ng office tas nag-join yung tatay niya. O alam niyo ba yung story niyan? O, 'di ba? Dapat alam niyo yung mga ganong story yan. Very good, alam niyo po yung story. No? So, si Pres, alam niyo yung story ni Pres. Isa sa mga magagandang story ni Pres eh. Si Pres, ang racket niyan dati, ano yan, nagbebenta ng itlog dun sa dealer yung magulang niya, dealer ng itlog. Tapos siya yung nagko-consign, ano bang tawag dun? Nagpapahinante. Siya yung nagdi-deliver. Tapos naranasan din yan mag-deliver ng soft drinks kasi nag-dealer ng soft drinks din yung tatay niya. Tapos, Mapua student yan, engineering student. Ang ganda ng story niyan. Tama na hard selling. Just share your experience kung paano kami nakarating sa AYS. Yan, tama po yan. Paano kami nakarating sa AYS? It's because problemado kami sa housekeeping, aircon cleaner sa apartment namin. While we are somewhere, kaya nag-search sa marketplace, landed on the best solutions. That's why we joined AYS. Yan. Gandang storya, ma'am. 'Di ba? I'm very sure in personal, kung magkausap tayo in person, mas makikikwento mo ng mas mahaba yan. It's because syempre kikwento mo sa amin yung apartment mo, kikwento mo sa amin yung mga naging ano niya dati tapos hindi rin na naging magandang solution, 'di ba? Yes, of course. Yan. So, I'm happy that you're getting the point, 'di ba? Hindi niya po nagamit mechanical engineering course. Si Pres kasi, mechanical engineering ba si Pres? Nakalimutan ko na eh. Basta sa Mapua yan. Tapos, ang storya niya, kasi yung tatay niya, naghulog yan sa college assurance plan. Yung parang insurance na bata pa lang hinuhulugan mo na, para paglaki nung bata, yung insurance plan na yung sumasagot ng tuition fee. Naghulog yan sa ganun eh. Tapos, ang nangyari dyan is, yung insurance plan nag-crumble, hindi nakakabayad ng tuition. So, syempre, hindi kaya nung magulang niya kasi public school teacher yung tatay niya, hindi kaya yung tuition fee sa Mapua. Nag-iisip na sila kung ta-transfer ba, ipangungutang, gagawa ng paraan. Kaya lang si Pres sumakay ng jeep. Tapos yung idol niyang engineering teacher, yung pinakamagaling na engineering teacher na idol niya, nakita niya sa jeep, inabot niya yung bayad, yun yung nag-abot ng bayad dun sa driver. So parang ang naisip niya, yung idol ko na matandang engineering, ganon, sumasakay ng jeep. Eh di ibig sabihin, pag tumanda ako, magiging ganon ako. Ayoko maging ganon. So, doon na siya nag-decide na na mag-transfer, ganyan, and mag-pursue ng business. Yan yung early story ni Pres, no? So maganda alam nyo din yung mga ganyang story. No? So si Jolina, alam nyo ba yung story ni Jolina? Na si Jolina, Dean's Lister yan. Oh, taga Mapua yung nag-design ng moon buggy. Ayan, from Noel Cobangbang. Alright, third topic guys, no? Let's move on to the third and final topic, no? Ang isang malakas sa personality, no, is meron siyang tinatawag na social skills. Ayan, nako, yung mga mahiyain, naku po, mahiyain ako eh. Social skills. Ano tayo diyan? Tagilids tayo diyan, mahihiyain tayo eh. Oh, pag-usapan natin paano ba ma-develop yung social skills na yan, no? So, number one, charismatic. Ayan. Ano ba yung charismatic na yan, di ba? Kung mapapansin nyo guys,
in leadership and in business, 'di ba? Kadalasan yan yung mga successful, mga charismatic yan. O, wag muna tayo sa business, charismatic muna tayo. To. Alam ko sobrang hot topic nito pero totoo lang, ang politika sa Pilipinas, sa president, hindi ka mananalo kung hindi ka charismatic. Like Ping Lacson. Oh, let's say, ang magaling si Ping Lacson, dami niyang magagandang nagagawa. And siguro, kung naging presidente siya, nung tumakbo siya, marami rin siya magandang nagagawa, pero hindi siya nanalo. I'm thinking, bakit hindi nanalo tong taong to, considering mukhang okay naman siya, kamay na bakal, ganyan. Kasi alam nyo guys, kung ano yung wala sa kanya, versus sa mga kalaban niya, si Ping Lacson kasi walang karisma. Hindi siya kagaya ni Duterte na kapag pumunta, talagang may karisma kaagad. Hindi siya kagaya nila BBM na kapag dumating, nakita mo in person, charismatic, kahit sa video, kahit sa picture, may karisma. Yun ang kulang. Now, eto, balik naman tayo sa business, wag na tayo sa politika. Hot topic yan eh. Sa business, may mga na-meet na ba kayo na magagaling na negosyante? I'm sure part of your life may na-meet na kayo na ganyan. May kilala kayong ganyan na kahit anong business nila pero mayaman sila, magaling magnegosyo, malaki yung negosyo nila. Ito pansinin nyo, kapag nami-meet nyo sila o kumakausap sila ng tao, they are very charismatic. 'Di ba? Ang galing nilang kausap, masarap kausap, ang galing mag-explain, laging nakangiti, laging positive yung feeling, 'di ba? Diyan mo malalaman kapag yung negosyante magaling eh. Kapag charismatic, okay, Sir Lian, nagigets na namin yung ibig mong sabihin. Ano ba yung ibig sabihin ng charismatic? Paano ba kami magiging charismatic? Okay, ganito siya, no? Number one, dapat meron kang vision. Okay? Ang charisma kasi sa labas yan eh. Then of course, in order for you to portray the future, kailangan meron kang vision sa utak mo. Kailangan gets mo yung vision. Kailangan alam mo kung ano yung gustong mangyari ni AYS. Alam mo kung ano yung magandang future. Kailangan naiintindihan mo yung magandang vision ng business natin. Okay? Otherwise, kung hindi mo nakikita yan, kung hindi mo nakikita yung vision, hindi mo nakikita kung saan tayo magandang pupunta, hindi mo maipapakita yan. Okay? Kailangan nasa iyo yung vision. Kailangan you know what is the vision of our company. You know what is our company trying to do, and you know kung ano mangyayari sa atin kapag sumikat na tayo. Kapag marami tayong customers, 'di ba? You should know that. Nagsisimula yan sa utak. So you need to have the vision in mind. All right? Next, friendly. Ayan, nako. Ang mga charismatic, guys, very approachable yan. Di ba? Di ba may mga tao nagsasabi, mukhang masungit. Ganyan. Oh. Pero pag nakausap mo, friendly pala, approachable pala. Sa school, when I was high school, elementary, lagi ako napagkakamalang masungit kasi singkit eh. Yeah, ganyan naman ang problema ng mga singkit, laging napagkakamalan na masungit, 'di ba? Pero being friendly, 'di ba? Ano 'yan eh, wala sa mukha yan, nasa interaction 'yan. 'Di ba? Kung ikaw may kakausap sa at ikaw yung kumakausap, being friendly towards them is also being charismatic, no? Yan yung mga importanteng social skills na meron ka if you're doing business. Pwede ba yun? Negosyante ka tapos mataray ka. Eh di wala kang naging kasosyo niyan, wala kang naging customer. 'Di ba? So you need to be friendly. Okay? Kahit gaano ka bagsik, kahit gaano ka terror yung kausap mo, always try to be friendly. Okay? Next, confident. Ayan. Paano ba kami magiging confident? Yet, iba yung pagiging confident sa sa pagiging mayabang. Guys, 'di ba? There's a fine line. Yung mayabang, yan yung nagsasabi tungkol sa sarili niya. Okay? Yung confident, yan yung proud tungkol sa ibang bagay, tungkol sa ibang tao. Alright? Kapag confident ka, minsan guys, ano yan eh, pangit yung sinasabi mo, pero dahil confident ka, mukhang maganda, mukhang tama yung sinasabi mo.
Ganun ka ano, ganun kalakas ang power nitong confidence eh. Kaya kapag ikaw naging confident ka, madaling magtiwala sa iyong tao because you are confident. Madaling makipagkaibigan sa iyo because you are confident. So Sir Lian, paano ba kami magiging confident? Kung tulad ko, mahihain ako. Paano ba ako magiging confident? Okay. It starts in belief. Okay? Type ko dito Hindi ko na ilagay eh. Yan. Being confident, it starts with belief. Yung belief, hindi yan galing sa ibang tao sa simula. Okay? Saan magsisimula yan? Magsisimula yan sarili mo. Okay? Belief mo sa sarili mo. Naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Okay? Pag hindi ka naniniwala sa sarili mo, may problema sa'yo. Okay? Hindi ka na nga naniniwala sa ibang tao, sa sarili mo, hindi ka rin naniniwala, may problema. Saan ka naniniwala? 'Di ba? Your belief is best allocated first in yourself. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kung walang ibang tao naniniwala sa'yo, dapat ikaw naniniwala ka sa sarili mo. May isa akong kilala for sure maniniwala sa'yo, mama mo. Kasi yung mga parents, yung mga mom, intrinsically mahilig maniwala yan sa talagang may paniniwala yan intrinsically sa anak nila. So wala kang belief sa sarili mo, kausapin mo mama mo, matingin mo kaya ko ba? O yan ang mama mo ang unang maniniwala sa iyo. Naniniwala ako diyan. Di ba? So, kung meron ka ng isang belief para sa sarili mo, naniniwala ka na sa sarili mo, keep on doing the business, keep on doing so, gaining experience, meron out of 100 may isa dyan maniniwala sa'yo. Okay, dalawa na naniniwala sa'yo. Di ba? Out of the next, may naniwala sa'yo, parami na ng paramihang naniniwala sa'yo. Diyan ka na nakaka-build ng confidence. Alright? Yes, dapat kilala mo sarili mo, alam mo at kaya mo limitations mo, but when need arises, dapat alam mo rin how to overcome your limitations. Yan, no? Ano yan guys? Believe me, it's all about overcoming your limitations. Yung paniniwala mo sa sarili mo na, hindi ko kaya, hindi kasi ako ganito eh. Hindi kasi ako kasing daldal ni Sir Seller. Si Sir Seller, hiyain din dati yan eh. Hindi kasi ako kasing galing ma-mersuade ni Sir Aris. Nako, Diyos ko, kung alam niyo lang si Sir Aris, nung bago-bago yan, hindi nagsasalita yan. Lagi na lang ibang tao nagpe-present. Pero until such time, kalaunan, siya na yung nag-present, magaling pa. 'Di ba? It starts, the confidence, it starts with the belief. One belief, yourself. Yourself, and then other people will believe you, and then so on and so forth. Many people will believe you. Pero hindi yan mangyayari nang hindi ka naniniwala sa sarili mo. Okay? Kaya believe in yourself. Next, listen. Ayan, ang social skills pala, ang being charismatic is also not just about you talking, hindi ikaw na pagiging madaldal, hindi siya ganun. Kailangan marunong ka makinig. Di ba? Ang charismatic na tao pala, ang social skill pala, hindi lang pala yan, sige daldal mo, sige galing mo mag-present, sige galing mo magkwento, hindi pala ganun. Kailangan pala marunong ka ring makinig. Okay? Pag yung kausap mo nagsasalita, sige, pakinggan mong mabuti. Kasi doon siya nanggagaling and then you can relate. 'Di ba? Look for stories or pinpoints na makaka-relate kayong dalawa sa isa't isa. Or kahit di makarelate, maiintindihan mo na lang siya. Kasi magsasabi siya kung ano yung gusto niyang marinig. Ganun yan. Kaya kapag hindi ka marunong makinig, ang mga sinasabi mo tungkol sa sarili mo, tungkol sa'yo, narcissistic ka, hindi ka makakakuha ng social skills, hindi ka magiging friendly, hindi ka magiging charismatic, everything else falls down. Listening is very important. Okay? Bigyan ko kayo ng trick. Okay? Pag nakikinig kayo sa isang tao, wag niyo siyang kakatin. Hayaan niyo lang siya magkwento na magkwento. After niya magkwento, mag-post ka saglit. Tapos saka ka mag-reply. Hindi yung nagsasalita pa siya, tapos bigla ka na magsasalita. Kasi kapag ganun yung ginawa mo, pinapakita mo na hindi importante yung sinasabi niya.
Okay? Pag may sinasabi siya sa'yo, kunyari may tanong siya, "Sir, paano ba yung sa SP, ganyan-ganyan? Paano ba kami makakuha ng SP? Paano ba magsa-sign up?" Ganyan-ganyan. After ng statement niya, pause ka muna. Tapos saka ka magsalita. Doon pinapakita mo na iniisip mo kung ano yung sinasabi niya, siniseryoso mo kung ano yung sinasabi niya, at importante kung ano yung sinasabi niya. Okay? Ayan, So, next, ayan, next in being charismatic, no? In being sociable, merong social skill is being emotionally intelligent. Ayan, no? Being emotionally intelligent, alam nyo guys, iba yung iba yung IQ sa EQ. Iba yung intellectual quotient sa emotional quotient. Okay? Intellectual quotient, dine-develop yan sa school, ganyan, no? So dito, I'll share to you about being emotionally intelligent, no? So, ano ba yung pagiging emotionally intelligent, no? Guys, alam nyo, bilang tao, there is no way that we can master or we can program our emotions. Gusto ko maging masaya ngayon, mas magiging masaya ka na. Nakangiti ka na. Hindi ganun. Addict lang ang gumagawa nun. Okay? Gusto ko maging malungkot ngayon. Tapos bigla kang iiyak. Di ba? Hindi ganun. Hindi mo mamamaster ang emotions mo kasi tao ka lang. Okay? The way to do it is that you need to know how to manage your emotions. Okay? For example, may invite ka. Artista, iba, of course, ginagawa ng artista yan. May training yan. Alam naman i-training ko pa kayo sa teatro, di ba? Di naman tayo marunong nun, di ba? Being emotionally intelligent, otherwise, ito yung ginagawa ng mga negosyante. Like for example, meron kang invite, tapos yung invite mo, merong napakalaking rejection. Okay. Ang rejection niya, ay ayoko niyan kasi ano ko yan alam ko na yan Ano yan scam yan recruit yan ganyan. 'Di ba? Actually nakakapikon kasi ang dami mong inexplain para hindi ka maging ganun. Ang dami mong pinakita pointing na hindi naman tayo scam, hindi naman tayo ganun, may product naman tayo, maganda pa nga yung business natin. Tapos sa dulo sasabihin pa rin scam, nakakapikon. No, ang sarap hampasin ng sandok. Oh, kung paiiralin mo yung pikon mo, you're not emotionally intelligent. Di ba? However, being emotionally intelligent is managing that emotional reaction. Ano ba yung tamang reaction kapag merong ganong klaseng rejection? Siyempre, una, dapat kalmado ka lang. Pakinggan mo lang siya, listen, o hayaan mo siya magsalita. Di ba? After niya magsalita, pause, reply ka naman and be confident. Sir, actually, tulad po ng sabi ko kanina, hindi po kami scam kasi una, may product po kami. Pangalawa, hindi naman po kami namimilit magpasali. Di ba? Pangatlo, pwede ka naman kumita dito ng hindi nagpapasali. Kasi may loading business kami. Meron pa nga kaming mga paparating na project from TNC. Ayan, ako, nag-i-spoiler na po si Sir Lian kasi patapos na. Mamaya ako nakikwento yan, no? So, mamaya magtatanong ako sa inyo regarding that upcoming product. Medyo spoil, pero tanong lang ng konti, no? Survey lang, hindi ko naman sinasabi na yun na yun. So anyway, ayan, I'm trying to be emotionally intelligent na hindi i-disclose sa inyo yung napakagandang kwento. I'm trying to be emotionally intelligent na hindi ma-spoil kayo sa upcoming na partnership natin. Actually, being a leader takes another deep level of being emotionally intelligent. Di ba? So, yan. Pagka-charismatic ka, kapag sociable ka, you are emotionally intelligent. You need to know how to manage your emotions. Okay? So, next, adaptable. Ayan, guys. Ano yung being adaptable? Alam nyo kasi guys, in our business model, no, iba't ibang klase ng tao yung nakakasalamuha mo Right? May bata, may matanda, may professional, may student, ganyan. Hindi pwede, guys, na kung ano ka, kung mahihain ka, yun na yun. Hindi yung ganun. Okay? You need to be adaptable with them. Kailangan marunong kang makisama. Kailangan marunong kang makiride at marunong kang makaintindi. Di ba?
nung culture nila. Kasi that's how you belong, that's how you socialize, and that's how you become friendly and charismatic. 'Di ba? Ay, yung mga yan, ayoko samahan yan kasi yan sila Sir Aris, mahilig mag-Dota yan eh. Hindi ako nagdo-Dota eh. Hindi ako mahilig sa mga ganyan talk. At ito sila Sir Kyle, hindi ako mahilig diyan kasi mga mahilig sa kotse yung mga yan. Hindi naman ako mahilig sa kotse. Ayan sila Sir Seller, mahilig kumain yang mga yan. Hindi naman ako mahilig sa mga mahaling pagkain. Hindi ako sasama sa ganyan. Di ba? Pwede ba yun? Hindi ganun. Hindi ganun ang social skills, guys. Ang social skills is trying to understand, di ba? Trying to appreciate what other people appreciate. That's being adaptable. Di ba? Kung mahilig sa pagkain, go. Ah, paano kung ang member mo mahilig mag-inom? Ibig sabihin, sir, mag-iinom din ba ako? Hindi. Ibig sabihin, sir, magwawasalak din ba ako? Sasali ako sa kanila? Hindi ganun. Okay? Ano ka lang, on the proper limit ka lang. Hindi mo kailangan, kung mali yung ginagawa nila, hindi mo kailangan gumaya sa mali. Okay? Di-disclaim ko lang yung adaptable, Oh. Paano sir kung yung member ko, ang hilig sumat, ang hilig ang hilig mag black label, ganyan. Oh, pakisamahan mo lang. Ganun talaga ang business, guys. Kung makikita mo, yung mga malalaking negosyante, ganun talaga. Kahit hindi ka mahilig uminom, iinom ka ng konti para makisama. Tama, mali. Oh, eto nga si 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 General, tinuturuan kami mag-golf. Bakit? Kasi yung mga nagiging client at partner natin, ang ugali, golf. So kahit di marunong mag-golf, sige, try. Then until such time na enjoy na namin. Oh. 'Di ba? So that is also being adaptable, that is being sociable. Kung ang grupo mo, ang mga business partner mo, mahilig kumain, samahan mo sila. Ano bang masarap na pagkain dito? Oh, na, it's hard to go wrong with food, 'di ba? So, nagigets? Ayan. I hope nagigets nyo. And of course, being humble, no? Importante guys yung pagiging humble in being charismatic and being sociable. Kapag ikaw, charismatic ka, friendly ka, adaptable ka, emotionally intelligent ka, sociable ka, pero mayabang ka, hindi ka pa rin sociable. Okay? Kahit nasa iyo lahat yan, kahit nasa iyo lahat ng tamang ugali na yan, marunong ka makinig, friendly ka, you have the vision, pero mayabang ka, walang kwenta lahat yan. Okay? Nagigets po ba? That's why it's very important na humble lang tayo, di ba? Basta sila ang magbabayad, Sir Adolfo, ano naman yan? Ang baga naman yan kadalasan, di ba? So, next, smile. Ayan. Walang charismatic at walang sociable na tao ang laging nakasimangot. 'Di ba? Ano yan? Unang tinitingnan niyan sa ngiti. Minsan kahit bad trip araw mo pero dadating yung ahente nakangiti, mahahawa ka na. Iwas basta humble, iwas rumble. Yan, tama, no? Ayan. Sir, tinamaan, ouch daw, no? Always smile. Bakit? Nagninegosyo ka eh. 'Di ba? Pag nagninegosyo ka, hindi ka pwedeng mukhang laging All Souls Day. Hindi ka pwedeng laging mukhang November 1. Kailangan negosyante ka, naangiti ka. Minsan doon pa lang, nako, okay itong taon to, charismatic. May pag-asa, nakangiti eh. Magandang mangyayari, nakangiti eh. May magandang balita, nakangiti eh. 'Di ba? Pero kung nakasimangot ka palagi, walang gugustuhin sumama sa'yo kasi hindi ka masaya kasama. Hindi ka laging nangangiti, hindi ka masayahing tao, hindi ka emotionally intelligent, hindi ka positive na tao. Nakakapagod kaya kasama yung mga toxic na tao, yung laging puro chismisan lang tungkol sa buhay ng ibang tao yung pinag-uusapan. Ang masarap pag-uusapan, ideas, paano ba tayo uunlad? Paano ba natin magagawa? Kapag walang reason to smile, okay lang po, hindi. Sir, yung smile, hindi naman yung smile ng ngisi eh. Kahit maayos na smile lang. And there is always a reason to smile, sir.
Okay? Wag lang po kayong ngingiti na kapag nasa public CR kayo ng mga lalaki, tas may tumabi sa inyo nag-CR din, ngingitian nyo, wag. Sasapakin po kayo nun. 'Di ba? So, pag nakasimangot parang nalugi, di papaniwalaan. Tama yan. Yan yung point ko, Ma'am Cassandra. Yan. Punit na bibig ko, kakangiti. Ganun talaga, sir. No? Tignan nyo yung mga, alam nyo, ano eh, in AYS business, totoo lang. Actually, tapos na yung training, sarado na natin, no? Tayo na magkwentuhan. Alam nyo guys, in AYS business, sobrang dami kong namimit na klase ng tao dito. May mga namimit akong bilyonaryo, multimilyonaryo, ganyan. Alam nyo, sila, one thing they have in common, lahat sila magaganda ang ngiti nila. Lahat praktisadong ngiti. Keso plastic gumiti, keso genuine yung ngiti, pero magandang gumiti. Promise. Sa dami ng nakilala ko sa mga 5 bilyonaryo na yata nakausap ko dahil sa AYS. Lahat yan, marunong ngumiti, lahat yan sociable, lahat yan humble, lahat yan ang gagaling magkwento. Diyos ko Lord. Yung meeting nyo na saglit, nagiging 3 oras, ang galing magkwento eh. Oh, ganun yan. That's why itong tinuturo ko sa inyo, this came from experience. This came from knowledge. May pinagbabatayan to guys, hindi to hula-hula lang. Ayun. So anyway guys, yun lang yung training natin for tonight. Thank you very much. May tanong ba kayo? Yan, let's open the floor for questions. Sana nag-enjoy kayo. Sana marami kayo natutunan. So guys, tanong. Pabalik po sa expert na screenshot. O sige po. Teka lang. Share natin ulit. Ayan. Ayan. Gagawa pa tayo ng mas malupit na PowerPoint dito. Kasi ito mas matagal ang formulation na ito kaysa paggawa ng PowerPoint eh. Ayan yung expert, no? Pinaka-importante po dyan, sir, gaining experience. Dapat dami mong experience, dami mong naranasan talaga and expose yourself. Alam nyo, let me give you a sample. Sa circle of friends ko, di ba? Ako, si Pres, si Carl, Seller, sila Aris, ganyan. Ako, sa lahat, ang hindi masyadong mahilig sa kotse. Lahat yan sila car guy. Mahilig sila sa mga magagandang kotse, mabibilis na kotse. Ako yung least na mahilig sa ganyan. Alam nyo guys, I call myself as the ultimate passenger. Kasi yung mga sasakyan nila nakikisakay lang ako lagi. Ganyan. Until such time, nakabili na ako ng actually hindi naman sa kinailangan. Pinilit na udyok bumili ng kotse. So, bumili ako ng kotse. Alam nyo, ang mindset ko is that kailangan kong mag-drive para makahabol ako sa experience. Yeah. Kailangan ko mag-drive para matuto ako na matuto, ma-expose ako na ma-expose. Para makahabol ako sa experience kasi hindi naman pwedeng laging ipapadrive ko na lang sa kanila. Dapat ako marunong ko mag-drive. So what I did araw-araw, nagpa-practice talaga ako mag-drive. Mahabang oras, ganyan. Magastos sa gas, oo, ganun talaga. Nagda-drive ka malamang gagastos ng gas yan. Pero on the experience side, ang bilis ko makakuha na experience, mabilis akong natuto mag-drive. Yun ang mindset ko dyan, no? So, okay, close ko na to topic number 1. Mindset. Yeah. And topic number 1. Okay, sumagot muna tayo ng tanong. Topic sir, paano activate loading business? Kailangan register, gawin kong loading. Hindi po, Tagaytay. Pasok lang po kayo sa Neopreneur dashboard nyo, click the e-loading, yun na po yun. Anong bagong prospect na product natin, Sir Lian? Naku po, ayan na. Ayan na, nagkakatanungan na. Paano po kita ng SB at ng kanyang worker? Wala po. Sila na bahala mag-usap niyan, Sir Rico. Yung worker niya dapat handyman yan. So, bahala sila. Bahala siya kung magkano ibibigay niya sa worker niya. So, okay. Eto guys. Baka mapagalitan ako neto ni Pres. Huwag na lang kayong maingay. Secret lang natin. Atin-atin lang ha. Hindi ko naman i-disclose sa inyo. Magtatanong lang ako eh. Participate kayo kasi magtatanong ako eh. Survey lang. Survey. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo guys? Naku, walang ready. Huwag na kaya. Ayun, okay. So, sige, ready na.
Guys, what if ikaw, okay, ikaw bilang neopreneur, oy, hindi ko sinasabing ito what if lang to guys, what if lang, okay? Kung yari ikaw bilang neopreneur, 'di ba? Ah, ang business mo as a neopreneur is that technology, 'di ba? So nandiyan si AYS, our flagship. Pwede ka na magbenta ng software, pwede ka magbenta ng load, 'di ba? What if kaya mo ring magbenta ng hardware? What if lang? For example, laptop kadalasan sa mga work from home, mga estudyante na nag-online learning, lahat ng brand kaya mo ibenta, yung mga mababa, mura, hanggang mga mahal gaming laptop kaya mo ibenta. At guess what? Walang kapital. Okay? May digital catalog, pwede mo sila papiliin and mabebentahan mo sila. Presyo mahal ba? Mas mura. Bakit? Kasi pag nasa mall may pwesto na binabayaran yan at may commission yung mall. May royalty. Okay? And then kino-commercial pa nila yan. Inaano nila yan, mina-marketing nila yan. So yung pondo na yon, rather than that, magiging discount mapupunta sa atin. So definitely mas competitive at mas mababa yung presyo natin. At may offer mo yan. Pag nai-offer mo, may benta ka, may kita ka syempre. So, tingin nyo guys, maganda kaya yon? What if pa lang to hindi ko sinasabing yun niya. Installment, siguro sir, sa installment, magta-tie up tayo ng home credit, ganyan. Di ba? Pero tayo magpapa-installment, hindi. Pero anyway, alam nyo, in the market, ang pinakamabilis mabenta dyan na laptop, yung mga pang work from home, mga pang online student, online class. Kasi yan ang norm ngayon eh. Alam nyo, yung mga 30,000, 20,000, 30,000 laptop price range, mabilis mabenta yan. Mabilis. Di ba? So, what if may kilala ka pang organizations, government, order ng madami, pwede. Tablet, iPad, pwede. Kahit anong brand, kahit anong entry, pang edit, pang gaming, lahat pwede. Lahat din ng brand. Ryzen, Intel, lahat. Acer, Asus, MSI, lahat. Except Apple Except Apple. Kasi ang license ng Apple is too expensive and it's exclusive sa distributors. So, more on Windows tayo. Mga ano lang talaga, mga pang work from home. Ayan ang mabilis mabenta eh. Work from home, online class. Tapos kuyari may kilala kayong mayor, mamimigay siya ng 100 na laptop, pwede mga ganyan. May budget, may mahal. But definitely, mas competitive yung presyo natin kasi yung budget na nilalagay sa mall tsaka yung marketing, advertising, nakaalat sa atin. So, mas mura tayo. May OS na, of course, brand new. And then, alam nyo kasi, sa panahon ngayon, pag bumili ka ng laptop, hindi na kinikater ng dealer yung warranty. Ang warranty, nagkikater yung brand mismo. So, may mga ano yan, service center. Actually, ang pinakamagandang warranty ngayon, yung iba kasi, kadalasan, service center yan eh. Mga nasa malls may service center. May warranty. Ang pinakamagandang warranty na alam ko ngayon, Lenovo. Kasi si Lenovo, pumupunta yan sa bahay mo para i-home service. Ready to use na, syempre. So, pwede rin target natin those who want to operate computer shop. Tapos ASNT, pwede rin. Pwede rin mobile phone. Yes, may mga mobile phone. Sir, inform ko ilang beses po nag-cell load pero 3 beses hindi ma-load yung dito, flexi load yung. Ano ang lumalabas, sir? Paki-report naman sa amin, Sir Penilov, ano yung lumalabas. Let's say I'm a neopreneur at nag-advertise po ako online tapos may nagkagusto apply as service provider. Paano po siya makakapunta sa account ko as service provider? Kailangan niyo pong pa-fill upan yung form, Ansari, kasi yung form na yon may nakaalat doon kung sino yung referrer niya. Hindi siya pwedeng pumasok as a service provider kung wala siyang ibibigay na neopreneur. Bawal po sa atin yun. Sir, pwede po ibenta ang car kahit used para magkaroon ng nasa sa inyo po yan, Sir Reggie. May mga kasin ako na principal sa school na bultuan na binibili. Yan, pwede yan, Newmar. Super exciting po na imagine ko lang. Yeah. Oy guys, hindi ko sinasabi sa inyo, what if lang yan. Pag ako napagalitan ni Press na ako sinasabi ko sa inyo. So, guys, what if lang and that's a survey mo ang lahat naman kayo nagustuhan nyo and then let's see, tingnan natin, let's
tinatapos lang namin yung negotiations. No? So anyway, I hope it's a good addition to the Neopreneurs. I hope marami kayo natutunan sa training. I hope nag-enjoy din po kayo. Yun lang. Thank you very much. Good. Magkano po ang commission? Secret muna. Hindi pa namin alam. Kino-compute pa namin yan. Pero definitely, libo-libo yan kada benta mo. So, Sir Penilove, paki-screenshot, pa-send po sa page natin para may forward natin sa developers. Paano po ba proposal sa mga government? Ginagawa lang po yan. Kung umattend kayo ng digital training natin, may technique doon kung paano gumawa ng proposal through AI. No? Ayun. So, eto sir, hindi na galing custom. Legit na to. May lisensya na to. Pwede mo na ibenta tas wala ka pang kapital. Di ba? Tas fast delivery. Insurance ng SP, wala pa po ba? Malapit na. No? Nung yung last talk namin sa insurance last week, ang report nila sa amin is that ang insurance natin is very custom. Hindi siya kagaya ng iba na existing sa labas. Very special siya. So they needed to devise a new policy for us, especially for us. So inaantay na lang natin yun. Yung warranty, ma'am, hindi na kino-cover ng dealer yun. Ang nagko-cover ng warranty yung brand mismo. So yung ibang brand, MSI, Acer, Asus, HP, Dell, may mga service center yan. Ang Lenovo naman, home service ang warranty niyan. Kaya for me, pinakamaganda Lenovo brand eh. So, depende naman yan sa mapipili nyo kung ano magugustuhan ng customers. No? So, wala tayong problema sa warranty. Matic may warranty yan. Ganyan na kaganda ang warranty sa panahon ngayon. Kasi, ang bentahan yan talaga, fast moving yan eh, yung mga brand new na, na laptop. So anyway guys, thank you very much. I hope nag-enjoy kayo. I hope marami kayo natutunan. See you again next time and have a great night. Bye-bye.